Forgiveness, Part 2. Forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude. This is one of the most mature quotations. Ang ibig sabihin nito, yung forgiveness, yung pagpapatawad, hindi lang siya yung isang beses or yung kung kailan lang sa'yo convenient, kapag okay ka na, pag gato, hindi. Constant attitude siya. Kahit na pinatawad mo na, kahit na okay na kayo, kapag ka naaalala mo pa din, you still forgive. Ibig sabihin din nito, hindi mo na binibit yung sarili mo o yung tao na yun o yung nangyari. Hindi mo na inuungkat ulit-ulit. Wala na yun sa'yo. Kapag ka naaalala mo, pinapatawad mo yung sarili mo kasi naaalala mo pa at inaalala mo pa, hindi mo minamahal yung wound mo. Hindi mo siya binibaby na, at least may nararamdaman ako. What that does is, it frees up yung emotional and psychological constraint, no? Even yung spirit natin, nagmamature. Kasi, ay oo nga, okay naman na yun. Ba't ko pa i-bring up yun? Ba't pa ako na-hold up dun eh? My attitude should be a constant attitude of forgiveness. Tsaka, pansin nyo ba, yung mga tao na, hindi ko sinasabing mga mabilis magpatawad or mag-forgive, yung mga tao na namumuhay ng in constant forgiveness, yung ginagawa nilang habit to, I think they tend to be happier. Alam mo yun, less stress, tapos mas resilient sa mga pangyayari sa buhay, mga ganap sa mundo, mas placid sila, mas elastic sila, mas resilient, compared dun sa mga tao na napaka-narrow na ang hirap magpatawad, na nagpatawad nga pero they keep score. Dahil dyan, here's our personal question. How much mental and emotional energy are you still spending on resentment? And what would your days feel like if forgiveness became your default posture? O baka mamaya may magsabi dyan na, so dapat pag may nagawa sa yung ganito agad, constant posture mo, constant attitude mo, pinapatawad mo agad. Hindi. Balansehin natin kasi yung nagsabi nito, nabalanse niya rin kung paano siya namuhay. First, yung constant attitude, ang ganda niya, no? Ang ganda niya pakinggan. Pero, sobrang demanding niya para sa atin ng mga tao. Kasi, most of us fluctuate. Kahit na okay na tayo, pero one day, pag naalala mo na naman, nag-resurface na naman. Pagka naaalala mo, forgive yourself. Forgive that person again. Tsaka, kapag pinapractice mo to, tapos i-expect mo rin sa ibang tao na dapat sila constant attitude din nila yun, iba na yung expectations na yun, madi-disappoint talaga tayo. And if ikaw, pinapractice mo rin tong quote na to or itong way of life na to, malamang sa malamang magi-struggle ka. And maybe you're setting yourself up for guilt and self-judgment. Second point to consider in balancing this quote. Baka hindi na natin na lalaman o yung hindi natin alam yung line doon sa healthy forgiveness versus dangerous passivity. Kasi hindi ibig sabihin ng forgiveness wala ka ng boundaries. I-process yung emotions mo, yung anger na mag-flow yan. And of course, nanggawa na yun, yung accountability. And hindi ibig sabihin nun na yung offenses ng ibang tao wala ng kwenta o dapat hindi ka na naapektuhan. Third point, syempre yung timing and context nagmamatter pa din. Pag sinabing constant attitude ulit, hindi ibig sabihin instant or unconditional yung pagpapatawad mo para sa mga severe or ongoing betrayal or abuse. Because sometimes, forgiveness needs to be earned through genuine change or restitution. And lastly, always remember that forgiveness as a default attitude is ideal, but it works best when paired with wisdom and strength. Hope you got something out of this. Stay wholesome and God bless.